So for today's video nga guys ay pag-uusapan natin itong trending ngayon na si Manong Guard at yung batang nagtitinda ng sampagita sa harapan ng isang mall. So bilang isang dati pong security guard ay magbibigay po tayo ng reaction video rito. So alam naman po natin na mahirap din po ang maging isang security guard. So nandyan na po yung stress o yung pagka-miss mo sa pamilya mo dahil malayo ang duty mo. At nandyan na rin po yung pagod, lalo na po kung straight duty ka at walang kapalitan. So ito naman pong batang nagtitinda ng sampagita na naka-uniform po ng estudyante. So hindi po natin alam na yung po palang kinikita niya para sa pagtitinda ng sampagita ay makakatulong para sa kanyang pag-aaral o makakatulong para sa kanyang pamilya, kaya siya nagtitinda. So ang security guard naman po ay sumusunod lang po sa utos ng OIC na tinatawag natin o yung Commander-in-Chief sa ating binabantayan na company. So ito po si company po ay magbibigay ng instruction kay OIC na bawal magtinda rito. So ito naman po si OIC ay imi-meeting niya po yung mga tao niya o yung mga guards na nakakasakop sa mga area na kanilang binabantayan. So bawal pong magtinda dyan. So yan po ang gagawin nyo. Wala kayong papasukin na magtitinda. So ikaw naman po ay ginampanan mo yung tungkulin mo bilang isang guard na bawal magtinda rito, walang makakapasok. So yun po ay direct po utos ng commander mo. Siyempre po susundin nyo po yan kasi yan po yung instruction. Kung hindi mo naman po susundin ay baka ikaw naman po ang magkaroon ng problema. Pero sa nangyari po nito ay marami po tayong pwedeng gawing solusyon o paraan para hindi po siya ron magtinda. So dapat po ang ginawa ng ating guard ay kinausap niya ng maayos tong bata. Sa pag-uusap naman yan, nakukuha sa magandang usapan lahat ng bagay. So kausapin mo, kung ayaw pa rin niya umalis sa area ay alokin mo siya. Magkano ba yung paninda mong sampagita? So halimbawa 200 pesos. So wala akong 200 pesos dito. Pwede ko bang bilhin yung kalahati? Isakripisyo mo na yung 100 pesos mo. Bayaran mo yung kalahati at baka pwede sa susunod huwag ka na magtitinda rito sa area ko kasi ako ang napapagalitan. So sa maganda pag-uusap po yan. So matutuwa pa po yung netizen sa'yo. Kaysa naman po yung ginawa mo, sinira mo na po yung paninda niyang sampagita, nawala na po siya ng ititinda o pagkakakitaan, tinadyakan mo pa po at binatukan. So dapat po hindi po humantong sa ganong pananakit, lalo na at bata at babae. So maraming pwedeng gawing paraan para umalis yung bata. Kausapin mo siya ng maayos, bayaran mo yung kanyang paninda. Kausapin mo siya na lumipat siya ng ibang pwesto na malayo sa area mo na binabantayan mo para walang problema. Sa halip na masaktan mo siya ay nakatulong ka pa sa kanya dahil maibebenta niya pa sa iba yung kanyang mga paninda at hindi nasira at hindi nasayang. So sana po ay wala nang maulit na ganito. So lahat po ng bagay ay natadaan po sa magandang usapan at pakikiusap. At susunod naman po sigurado yung mga bata na yan. Basta tama at magandang pakikiusap lang po. Yun lang po ay para sa akin po. So marami rin po ako na-encounter na ganyan sa mga binabantayan nating mga company dati nung nasa security guard pa po ako. So meron dyan yung bawal pumarking, bawal pumarada, pero pumaparada pa rin. So pinakikiusapan lang po natin ng maayos hanggang sa sumunod naman po sila. So ganun po, nasa pakiusapan lang po yan. So meron po talaga matitigas ang ulo na kahit sabihan mo ay sila pa ang galit. Pero pag dumating po yung mga puntong ganyan ay kontakin mo po yung OIC mo at ipaalam mo po sa kanya na sinabihan mo na ng ganito at ayaw umalis para siya po ang makipagdialogo doon po sa pinapaalis mo. So halimbawa po itong titinda at ayaw niya po umalis at ginawa mo na lahat ng paraan para lumipat siya o umalis. So inform mo sa OIC mo para yung OIC mo ang magpaalis sa kanya at iwas pusoy ka. So maraming salamat po.